Hello, good morning. Fuel calculations. Bakit mahalaga sa fuel calculation ang tinatawag na density? Yan. Density, for example. Ano yung density? Yung iba sasabihin nila, density is mass over volume. Pero ano yung context ng mass over volume? When we say mass over volume, meron itong context or yung narrative niya. So, ano daw yung relasyon ng certain mass or weight sa isang lalagyan? At ang example ng unit nito is kilogram per liter or metric ton per cubic meter. Yan. Our example here is density of water. No? Ang density daw ng water is 1 kilogram per liter. At what temperature? Hindi pwedeng this density is magiging applicable sa different temperature. Usually, at a temperature of 4 degrees centigrade, nagiging applicable siya. Of course, pagka pinainit mo yung tubig, mag-iiba yung density. Kaya nga may tinatawag na expansion, ganun. Kaya nga may tinatawag na correct specific gravity at a certain temperature. For example, from 4 degrees centigrade, ininit mo, ginawa mong 15, 20. So, iba yung magiging density sa ganong temperature. Pero dito muna tayo sa density of water. Ano daw yung density of water na 1 kilogram per liter provided that the temperature is around 4 degrees centigrade. Ang ibig sabihin niyan, if you have a 1 kilogram na tubig, ang kailangan mo, ang lalagyan ay 1 litro. Yun nga, provided that the temperature is around 4 degrees centigrade. Ganyan. Pero kung yung temperature mo nag-around 100, ganyan, mag-iiba na. Kasi bakit? Magkakaroon siya ng tinatawag na expansion. So theoretically, if you have 1 kilogram at meron kang 1 liter, nilagay mo dito sa lalagyan, puno yan. Kaya nga mapapansin natin, sa mga lalagyan ng tubig, mapapansin nyo may available space sa taas. Diba? Yung mga tubig may available space sa taas. Yan. Hindi siya saktong 1 kilogram. Yung lalagyan ay saktong 1 liter, pero yung nakalagay ay hindi saktong 1 kilogram. Ganon. It provides space, yung nando na yon, it provides space for the expansion kung sakaling tumaas yung temperature. And sa requirements ng fuel calculation, since nasa waterfall lang tayo, napaka-importante nung knowledge na isang engineer doon sa expansion na yon. Dito wala tayong masyadong problema kasi tubig ito. Kung umapaw man ng isang tubig, diba? Halimbawa, umapaw sa barko, wala kang masyadong problema kasi anong mangyayari? Pwede yan lumabas. Pero pag langis na o fuel na ang umapaw, mahirap. Hindi pwede. Hindi siya advisable. Ganon din naman ng tubig. Lalo na kung nasa engine room side, pwede may mga mabasang component. Pero dito kasi specifically, we're talking about fuel calculation and how important that expansion kung sakaling uminit. Pag fuel na pinag-uusapan. But at this moment, density muna yung pag-usapan natin. That density is the relationship of mass sa volume. That if we have a weight of 1 kilogram of water, ang requirements natin is 1 liter. Or, if we have a 1 metric ton of water, ang kailangan natin is 1 cubic meter of na volume, na tangke ang paglalagyan natin. Ganun. Okay. Dito naman, let us convert the density of water of 1 kilogram per liter into 1 metric ton per cubic meter. This is really basic, but this is really very important. So, imaginein mo kung hindi mo alam ito, ang gagawin mo, i-compute mo pa dyan, wherein you can automatically convert 1 kilogram per liter directly to 1 metric ton per cubic meter. Pero ano yung context
Pwede mo shortcut yan. Pero at least, pag seniorcut mo, alam mo kung bakit mo seniorcut, anong naging dahilan. To convert 1 kilogram per liter, we have to eliminate kilogram and replace it with metric ton. And liter, we have to eliminate liter and replace it with cubic meter. Para mangyari yan, 1 metric ton is equals to 1,000 kilogram. I-multiply natin itong 1 kilogram per liter into 1 metric ton over 1,000 kilogram. Para naman ma-eliminate natin yung liter, i-multiply natin to into 1,000 liter over 1 cubic meter, since 1 cubic meter is equals to 1,000 liter. As you can see, ma-eliminate na natin yung kilogram and then yung liter. Since 1 multiplied by 1 metric ton multiplied by 1,000 is equals to 1,000 metric ton, and 1 multiplied by 1,000 multiplied by 1 cubic meter, we will have 1,000 cubic meter. So 1,000 divide 1,000 is equals to 1. Anong natira from the unit is metric ton per cubic meter. So, pag alam mo na to, hindi mo na kailangan na gawin ito. Hindi dahil hindi mo naintindihan, dahil alam mo na. So, you can directly change the unit from 1 kilogram per liter into 1 metric ton because you already know that yung numerical value will be the same. You just need to put a different unit, which is metric ton per cubic meter, with your understanding dito sa principle na to. Paano naman kung oil na ang pinag-uusapan? So, what is the density of oil? The same lang naman yung concept ng density. Density is still the relationship between the mass and a volume. Unit will be the same na gagamitin natin, kilogram per liter or metric ton per cubic meter. But for just an example, ang pag-usapan natin, the density of oil sample o yung darating na fuel sa iyo is 0.985 or 0.9850 kilogram per liter. Yun yung density. Ano ibig sabihin ngayon nito? Let's say dumating yan sa iyo from your BDN, sabi niya, BDN, Bunker Delivery Note, yan. Ang ibig sabihin yan, in terms of kilogram per liter, if you have a 0.985 kilogram ng langis na to, you need 1 liter. Nalalagyan. Puno yan. But this is only true if the temperature is 15. Because yung BDN natin always based on 15. Or, if you have a 0.9850 metric ton, ang kailangan mo is 1 cubic meter. But then again, provided that the temperature is 15. Why? Because your VDN is again based on 15. So medyo pa ulit-ulit para mas maging klaro. What if the temperature is nagdagdag ka ng 1 degrees centigrade? Or from 15, ginawa mo 16. What will happen? Magkakaroon siya ng expansion. Let's say ito yung lalagyan, puno na siya ng fuel, yan, puno na, from 15, uminit siya. For some reason, uminit siya. What will happen? Magkakaroon siya ng expansion. At yung expansion na yon ng fuel ay pwedeng tumapon. Lalo na kung sakto lang yung lalagyan mo na 1 cubic meter. Tatapon yan. Ang tawag doon ay thermal expansion. Thermal expansion. At yung expansion na yun, there is always a
coefficient of thermal expansion. O yung mga tinatawag nating point 0.0007. Yan. Usually, makikita nyo sa computation, yan, 0.007. Pero ang tanong, ano ba yung 0.0007? Ang ibig sabihin yan, kung yan ang expansion is 0.007 cubic meter, so iayos natin. Yung expansion na yan ay 0.0007. For example lang, cubic meter. Kasi yung nakalagay mo dyan is 1 cubic meter of oil. Uminit yung 15 to 16. Magkakaroon siya ng expansion of 0.007 cubic meter. Ano yun? That is fair or sa bawat cubic meter. Sa bawat degree centigrade. Yan. Ibig sabihin, kung iinit mo daw yung fuel na to, mag-i-expand siya ng 0.0007 cubic meter sa bawat cubic meter. So, bawat cubic meter, sa bawat degree centigrade. Kung mayroong 100 or 1,000 cubic meter, that will be multiplied by 0.007. Paano kung nag-expand pa siya ng another 75 degrees centigrade? That will multiply by another 75. Di ba? So, hindi siya maliit. Nakatulad ng sinasabi ng iba, maliit lang yan. Hindi. Because this is a multiplier. This is the danger of not understanding yung 0.007 na yun. Kasi usually, ang makikita lang natin 0.007, 0.0064, 0.0075. So, i-multiply natin. We know how to do it, but the question is, ano ba siya? Ano yung ibig mong, ano ibig sabihin niya? Ano yung context niya? Bakit mo ginagawa? At saan mo makikita o saan natin makikita yan? So, makikita natin yan on table 54B, yung tinatawag natin petroleum table. Yan. Standard yan. And that will be a separate topic. Paano kuhanin yan? So, mas in-specify natin kung paano ito sa density. So, paano naman i-convert yung density na 0.985 kg per liter to metric ton per cubic meter? For example, the density of oil sample is 0.9850 kg per liter. Automatic, may zero na lang. The density of oil is 0.985 kg per liter. To convert this to metric ton per cubic meter, it's the same. No? But then again, this is true if the temperature is 15. And saan nyo makikita to? Sa BDN. But on the BDN, kung minsan hindi nyo makita ang density, ang makikita nyo ay specific gravity. And that will be another video for that topic. To eliminate kilogram, we are going to multiply this by 1 metric ton divided 1,000 kilograms. So, cancel ang kilogram. May ititry metric ton. To eliminate liter or to cancel liter, multiply this to 1,000 liter over 1 cubic meter. Cancel ang liter. Matitira is 0.985 multiply by 1 multiply 1,000 is 985 metric ton. Divide by 1 multiply 1,000 multiply by 1 which is 1,000 cubic meter. 985 metric ton divide 1,000 cubic meter is equivalent to 0.985 metric ton per cubic meter. So the numerical value is still the same. Understanding this, hindi mo na kailangan siyang gawin. Diretso ka na.
Same numerical value, just change the kilogram to metric ton and liter to cubic meter. Pero at least alam mo kung bakit mo ginagawa. Senior cut mo man siya, pero naiintindihan mo, hindi yung basta, sige, sundin mo lang yan kasi yan na yan eh, ganyan yan eh. So, mas magiging komportable ka at sigurado ka sa ginagawa mo kung alam mo ano yung narrative o yung context kung bakit mo siya ginawa. So, thank you. And next video will be about specific gravity, which is also very important. Understanding the difference between density and the relationship between density and specific gravity is mas magiging sigurado ka sa pagkukompute mo ng fuel oil. Good morning, Engineer. Good morning, sir. Good morning. Sir, maraming salamat sa pagpunta sa Polaris pag-training mo, sa pagpayag mo na ma-interview kita. Maraming matutulungan ito. Kumusta, sir? Okay naman, sir, dito sa training natin. At yung mga gusto ko pang malaman, nakuha ko rito. At nadagdagan pa yung kaalaman ko. Yung hindi ko na kuha sa sarili kong pag-aaral, nandito na satisfy ako. Yes. Sir, ini-introduce namin ngayon sa mga nagte-training yung ahead silang mag-enroll para maibigay natin yung video na yan, sir. Palagay mo, sir, kung yung video nakita mo kaagad, mas magiging madali. Mas magiging madali para sa akin kasi hindi ko naman sinasabing alam ako sa bagay na yon. At least may idea na ako. Napag-aralan ko na, compare ko yung alam ko doon sa video makikita ko. Bago mag-face to face. Bago mag-face to face, at least hindi na ganun kahirap yung magiging magiging turuan. Kasi naintindihan ko na at masusundan ko kaagad kung ano yung nandoon sa video at yung sa actual na tuturo. Yung program natin, sir, kumusta? Yung program natin, user-friendly at hindi mo na kailangan na siguro may babaguhin ka ron yung mga nasa sayo na kung yung pangalan ng tangke. Pangalan ng tangke o kung ano pang ibang mga pwede mo ilagay doon sa program na yun para mas madali mo siyang maintindihan talaga na ikaw lang yung pag nakita mo, okay na to. Magiging applicable ba, sir, sa kasi, sir, sa iba, ilan lang yung tangke. Yan, ginawa natin na marami. Applicable yan, sir, kasi kung marami pa, kung sobra pa sa 10 yung tangke mo, pwede mo naman siyang gawa ng mag-a-add ka lang. Mag-a-add ka lang natutulog na kasi tuloy pag dinrag mo, automatic. Yes, sir. Tinuro namin, sir, kung paano mo gawin yung program. Okay. Sige, sir. Sir, maraming salamat at good luck sa next assignment mo, sir. Maraming salamat din at dumito na kayo sa Polaris. Subukan nyo. At makukuha nyo yung gusto nyo makuha. Salamat, sir. Facebook.